Noong June 2016, si Molly McLaren, isang 22 taong gulang na dalaga, ay naghahanap ng makakausap at makakakilala sa mas personal na antas. Tulad ng marami sa kanyang henerasyon na naghahanap ng pag-ibig at pagkakaibigan, gumamit siya ng dating app na Tinder, umaasang makakahanap ng taong may kaparehong interes at pananaw sa buhay. Hindi nagtagal, nakamatch niya si Joshua Stimpson, isang 24 na taong gulang na lalaki na nakatira lamang 9 milya ang layo sa kanya. Madalas silang mag-chat sa app, nagkukwentuhan at unti-unting nakikilala ang isa't isa. Sa unang tingin, tila maayos ang lahat. Gayunpaman, sa kabila ng tila magandang simula, hindi maalis kay Molly ang kakaibang kaba. Bago pa man ang kanilang unang pagkikita noong Nobyembre, inamin niya sa kanyang ina na siya'y kinakabahan. Sa kabila nito, naging maayos ang kanilang unang date at nawala ng panandalian ang kanyang pagdududa. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, sa likod ng magiliw ng ngiti at mabait na pananalita ni Joshua, ay nakatago ang isang madilim na katauhan na tuluyang gugulo sa kanyang buhay. Isang inosenteng ugnayan na nauwi sa isang nakakikilabot na trahedya, isang krimeng yayanig sa kanilang komunidad. Halina't samahan ninyo akong balikan at halukayin ang malagim na krimen na naganap sa Kent, England, isang kwento ng obsesyon, pagkontrol, at ang nakakatakot na bunga ng maling tiwala. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Lumaki si Molly sa isang tahimik na lugar sa Kent, isang lalawigan sa timog silangang bahagi ng England, kasama ang kanyang mga magulang na sina Joanne at Doug. Inilarawan siya ng kanyang ina bilang matalino at mabait. Ayon naman sa kanyang ama, siya ay itinuring nilang prinsesa, isang anak na napaka-espesyal. May nakakatanda siyang kapatid na lalaki na nagngangalang Tom. Inilalarawan ng mga nakakakilala sa pamilya McLaren na napakalapit nila sa isa't isa. Magaling na estudyante si Molly at nasa 2 taon na ng pag-aaral sa universidad na kumukuha ng kursong Health and Fitness sa University of Kent. Isa rin siyang motivational fitness blogger kung saan marami ang humahanga sa kanyang positibong pananaw sa buhay. Gusto niyang hikayatin ang iba na mahalin ang kanilang sarili. Bilang estudyante, marami siyang natutunan tungkol sa fitness at mahilig siyang bumuo ng mga plano sa pag-ehersisyo para sa kanyang mga kaibigan at sinasamahan pa silang mag-workout sa gym. Ayon sa isa niyang kaibigan, lagi siyang nagbibigay ng inspirasyon at ginagawa ang lahat ng buong puso. Tulad ng karamihan sa mga kababaihang kaedad niya, mahilig siyang mag-post ng mga selfie. Madalas siyang nakangiti sa kamera, kita ang kanyang maliwanag na mga mata at magiliw ng ngiti. Madalas din siyang makitang nakaayos para sa gabi ng pamamasyal o kaya naman ay nagre-relax lamang sa bahay o sa bakasyon. Nagtrabaho naman siya bilang part-time barmaid sa The Leader Bottle Pub sa Cobham, Gravesend. Doon, labis siyang minahal ng mga kasamahan sa trabaho at minahal din siya ng mga regular customers ng pub. Bukod dito, nagtrabaho rin si Molly bilang part-time na sales assistant sa Ted Baker. Doon niya nakilala si Emily na agad niyang naging matalik na kaibigan. Hindi na sila mapaghiwalay mula noon. Nakaka-relate si Amy sa mga issue ni Molly tungkol sa pagkain at imahe ng katawan. Itinuturing niya si Molly bilang isang matapang na babae sapagkat buong tapang nitong hinarap ang kanyang mga pinagdaraanan at nagsikap na magbigay inspirasyon sa iba upang maging mas mabuting bersyon ng kanilang sarili. Sa kabilang banda, lumaki si Joshua Stimpson sa Stoke-on-Trent, isang lungsod na kilala sa pottery industry. Nang makatapos siya sa kanyang secondary school, lumipat siya sa Medway. Kalaunan, nanirahan siya sa Woodham, malapit sa Rochester. Nagtrabaho siya bilang empleyado sa isang warehouse bago lumipat sa larangan ng sales. Galing siya sa pamilyang hiwalay ang magulang at lumaki sa pangangalaga ng kanyang ama. Ayon sa dating mga katrabaho ni Josh,
makikita sa kanya ang dalawang magkaibang personalidad. Minsan, isa siyang kaakit-akit at matalinong lalaki na namumukod-tangi nang mag-apply bilang double glazing salesman. Sa kabilang banda, minsan naman siya ay tila malungkot at irasyonal na nag-iisa at nahihirapang makipag-usap sa iba. Habang tumatagal ang relasyon ni Molly at Josh, inamin ni Josh sa kasintahan na siya ay may bipolar disorder. Nabahala si Molly sa revelasyong ito, bagamat hindi naman niya napansin ang anumang kakaibang pag-uugali o matinding pagbabago sa mood ni Josh. Si Molly mismo ay matagal nang nakaranas ng bulimia at anxiety, kaya't tila naging sandalan nila ang isa't isa. Nag-aalala naman ang ina ni Molly na si Joanne sa kasaysayan ni Josh tungkol sa bipolar disorder. Ngunit pinakiusapan siya ng kanyang anak na huwag agad humusga. Ayon kay Joanne, alam niyang may pinagdaraanan din si Molly, kaya nangangamba siyang baka mahirapan ang anak kung kakailanganin pa nitong alagaan ang isyu ng iba. Idinagdag pa ni Joanne na sa labas, tila puno ng tiwala sa sarili si Molly, ngunit sa loob, madalas itong makaramdam ng labis na pangamba at kakulangan sa sarili. Iniisip ni Molly na hindi siya sapat at madalas niyang minamaliit ang kanyang kakayahan. Lumipas ang mga linggo at mas lalo pang naging malapit sina Molly at Josh. Mas madalas silang magkasama, lalo na sa kanilang hilig sa fitness at pag-iihersisyo. Para kay Molly, ito ang kanyang pinakaunang seryosong relasyon. Sa unang pagkakataon na ipinakilala ng dalaga si Josh sa kanyang pamilya, tinanggap nila ito ng buong puso. Ayon sa kanila, si Josh ay marespeto, maayos ang itsura at madaling pakisamahan. Sabi pa ng ama ni Molly, nagkaroon siya ng pagkakataon na manood ng football at uminom ng beer kasama ang nobyo ng anak at walang anumang kakaibang napansin sa pag-uugali nito. Nagustuhan din ng pamilya ni Josh si Molly at naniniwala silang mabuting impluwensya ito para sa kanilang anak. Nakilala naman ng mga kaibigan ni Molly si Josh, ngunit agad silang nagkaroon ng pag-aalinlangan tungkol sa kanya. Nakilala ni Amelia, isa sa matalik na kaibigan ni Molly, si Josh noong January 2017 habang magkasama silang nag-eehersisyo sa gym. Ayon kay Amelia, hindi naman pala kwento si Josh, ngunit tinanggap pa rin niya ito dahil kasintahan ito ng kanyang kaibigan. Sa kanilang pagkikita, nagbiro si Amelia, ngunit ginamit ni Josh ito upang subukang siraan si Amelia kay Molly. Dahil dito, agad na nagduda si Amelia kay Josh. Habang tumatagal ang kanilang relasyon, naging mas possessive at mapangkontrol si Josh. Ayon kay Amy, ang best friend ni Molly, kung may araw na kailangan ng kanyang kaibigan na mag-aral, pinipilit ni Josh na makasama ito o bigla na lamang sumusulpot kung saan naroon si Molly nang walang abiso. Sinabi pa ni Amy na ginagawa ni Josh ang paraan upang maramdaman ni Molly na hindi siya masaya sa lahat ng bagay, kahit na si Josh lang talaga ang nagpapabigat sa kanya. Napansin ng kanilang grupo na pinipilit ni Josh na ihiwalay si Molly sa kanila na para bang ayaw niyang makasama ng kanyang nobya ang kanyang mga kaibigan. Nakakapagtaka rin para sa kanila na tila walang balak si Josh na ipakilala si Molly sa kanyang sariling mga kaibigan. Ayon sa ina ni Molly, halos lahat ng weekends ay ginugol ni Josh sa kanilang bahay. Minsan, sa mismong Father's Day, mas pinili ni Josh na makipagdiwang kasama ang ama ni Molly sa halip na ang sarili niyang ama. Para sa kanila, medyo kakaiba ito. Naglalaro rin si Josh ng football tuwing linggo para sa isang lokal na koponan. Nagpahayag ng interes si Molly at ang kanyang pamilya na panoorin siya sa laro, ngunit hindi kailanman pumayag si Josh. Nagtaka sila kung bakit ayaw niya silang makapanood. Napaisip si Molly kung nahihiya ba si Josh na makita siya o mapansin ng mga kaibigan nito. Nag-umpisa na niyang makita ang ibang pag-uugali ni Josh. Sa ika-4 na buwan ng kanilang relasyon, napansin ng pamilya ni Molly ang mga pagbabago sa ugali ni Josh. Unti-unti itong naging mas malayo sa iba at tila wala ng ibang interest bukod kay Molly. Hindi rin siya nagpapakita ng kagustuhang makasama ang mga kaibigan ni Molly. Dumating sa puntong sobrang na-pressure si Molly sa dami ng kailangang pag-aralan sa eskwela. Naramdaman niyang mas lalo siyang nabibigatan sa kanyang relasyon. Ayon sa kanyang ama, madalas na biglang pupunta si Josh sa bahay nila kahit hindi siya iniimbitahan. Humihiga lang ito sa kama ni Molly habang siya ay nag-aaral. Para bang gusto lamang niyang malaman kung nasaan si Molly at ano ang ginagawa nito.
Iniwan ni Josh ang kanyang trabaho sa warehouse upang makasama si Molly sa kanyang summer vacation, ngunit sa halip ay lalong nakaramdam siya ng pagkasakal sa nobyo. Sa kabila nito, tinulungan pa rin niya si Josh na makahanap ng bagong trabaho dahil gusto niyang maging masaya ito. Mas malalaking problema naman ang lumitaw ng magbakasyon si Molly at ang kanyang pamilya upang ipagdiwang ang ika-6 na kaarawan ng kanyang tiyahin. Dumalo si Josh sa selebrasyon at napansin ng mga kamag-anak ng dalaga na hindi siya umaalis sa tabi nito sa buong kasiyahan, kaya't nagsimulang makatawag pansin ang kanyang kilos. Napansin ng ama ni Molly na tila nagseselos at may galit si Josh nang makitang sumasayaw si Molly kasama ang kanyang mga pinsan. Isa sa mga pinsan na unang beses palang nakilala si Josh ay nagkomento sa pamilya na hindi siya komportable sa lalaki. Kinagabihan, pagkatapos ng kasiyahan, bumalik silang lahat sa hotel. Habang nasa sariling kwarto ang ina ni Molly at natutulog na ang ama nito, nakatanggap ang ina ng mensahe mula kay Molly na humihiling na pumunta ito sa kanilang kwarto dahil hindi raw maayos ang kilos ni Josh. Pagpasok ni Joanne sa kwarto, agad na lumapit si Josh at pilit na ipinapakita ang cellphone nito. Hindi pinansin ng ginang si Josh at sa halip ay tinanong ang anak kung ano ang nangyayari. Ikinuwento ni Molly na kakaiba ang asal ni Josh at palihim siyang kinukunan ng video, tila sinasadya siyang inisin upang makunan ang kanyang reaksyon. Dito unang naramdaman ni Joanne na may mali sa relasyon ng dalawa. Napansin na rin ng mga kaibigan ni Molly na tila hindi na ito ang dati nilang masayahing kaibigan. Hindi nagtagal, kinausap ni Molly ang kanyang ina at inamin na hindi na siya masaya sa piling ni Josh. Natatakot siyang makipaghiwalay dahil sa maaaring maging reaksyon nito, ngunit sa huli ay nagpasya rin siyang tapusin ang kanilang relasyon. Sa halip na tanggapin ang desisyon ng dating kasintahan, nagpadala si Josh ng sunod-sunod na mga mapanirang mensahe. Patuloy siyang kinulit ni Josh sa pamamagitan ng mga text na nagmamakaawang bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Sa kabila ng payo ng mga kaibigan na huwag na itong balikan, bumigay pa rin si Molly dahil sa matinding konsensya at tinanggap muli si Josh. Noong May 2017, nagbakasyon ang magkasintahan sa Tenerife para subukang ayusin ang kanilang relasyon. Ngunit kahit nasa bakasyon, nagpatuloy ang mapangkontrol na ugali ni Josh. Ikinuwento ni Molly sa kanyang mga kaibigan na hindi naging maganda ang bakasyon at hindi siya makapaghintay na makauwi dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Hindi pa rin nakikinig si Josh sa saloobin ni Molly at pilit itong kinokontrol, kaya't lalong napatunayan ng dalaga na kailangan na talaga niyang tapusin ang relasyon. Pagbalik nila mula sa bakasyon, napansin ng mga katrabaho ni Josh na madalas itong malungkot, balisa, umiiyak at hindi pumapasok sa trabaho. Kalaunan, pasulpot-sulpot na lang ang pagpasok niya sa trabaho. Kaya't napagdesisyonan ng kumpanya na gawing part-time na lamang ang kanyang posisyon. Noong June 17, 2017, lumabas si Molly kasama ang kanyang mga kaibigan upang ipagdiwang ang kanyang ika-23 kaarawan. Habang nagkakasiyahan, nagkaroon sila ng pagtatalo ni Josh. Ayon sa isang kaibigan, nagalit si Molly at sinabi kay Josh na ayaw na niyang makipagrelasyon dito. Nakita ng kanyang mga kaibigan kung paano naging agresibo si Josh at sumigaw habang ipinapahayag na iniwan na siya ni Molly. Matapos ang hiwalayan, napansin ng kanyang mga kaibigan na bumalik na ang dating kasiyahan ng dalaga na para bang nabunutan ito ng tinik. Bagaman nakaramdam siya ng guilt dahil sa pakikipaghiwalay sa pampublikong lugar, masaya siyang natapos na ang lahat. Sa paglipas ng mga araw, lalong naging hindi normal ang asa ni Josh. Nagsimula siyang mag-post ng mapanirang mensahe sa Facebook. Inakusahan si Molly na nalululong sa droga at nakikipagrelasyon sa iba. Isinama pa niya sa mga post ang pamilya at mga kaibigan ng dalaga. Nagbanta rin siya na may mas malala pang mangyayari. Hindi rin siya tumigil sa pagpapadala ng mga mensahe kay Molly sa WhatsApp. Ikinuwento ni Molly sa kanyang mga kaibigan na natatakot siyang baka saktan siya nito, lalo na't alam ni Josh na aalis ang kanyang mga magulang ng 2 linggo. Dahil sa matinding pag-aalala, ipinakita ni Joanne ang mga litrato ni Josh sa kanilang mga kapitbahay at nakiusap na ipagbigay alam sa kanya kung makikita nila ito sa kanilang lugar. Noong June 22, nagtungo si Molly sa istasyon ng pulisya upang isumbong ang panghaharas ni Josh. Habang nakaupo sa loob ng silid kasama ang kanyang ina, tinawagan ng pulis si Josh sa loudspeaker.
Tinangka ng pulis na kumbinsihin si Josh na huwag nang ulitin ang panggugulo, ngunit malamig at nakakatakot ang tono ng boses ni Josh na lalong nagpalala sa takot ni Molly. Inalis ni Josh ang kanyang mga mapanirang post sa social media, subalit sinabi niyang ginawa lamang niya ito upang hindi ito makita ng mga kliyente sa bago niyang trabaho. Sa panahong ito, sinabi ni Molly sa kanyang mga kaibigan na pakiramdam niya ay naglalakad siya sa manipis na yelo at lalong lumalala ang takot niya kay Josh. Pinayuhan ng pulis si Molly at ang kanyang mga kaibigan na i-block si Josh sa lahat ng social media at iwasan ang anumang pakikipag-ugnayan dito. Noong June 27, 2017, umalis si Josh ng maaga mula sa trabaho at nagtungo sa isang supermarket kung saan bumili siya ng kutsilyo. Nakunan siya ng CCTV habang bumibili nito. Nang araw ring iyon, nagtungo siya sa home base upang bumili ng pickaxe. Itinago niya ang mga ito sa kanyang sasakyan. Kinabukasan, nag-post si Molly sa Snapchat ng larawan na nagpapakita ng kanyang plano na lumabas para maghapunan at uminom kasama ang mga kaibigan. Habang kumakain sila, napansin nilang dumating si Josh kasama ang isang babae. Nagulat ang grupo at napatanong kung paano sila nagkataong nagkasabay doon. Dumiretso si Josh sa smoking area, ngunit patuloy na nakatingin kina Molly at sa kanyang mga kaibigan mula sa labas na nagdulot ng kaba sa grupo. Nang umalis si Josh sa pub, sadyang dumaan pa ito sa kanilang mesa kahit may mas malapit na labasan sa kanyang inuupuan. Umalis si Molly ng mas maaga kaysa sa kanyang mga kaibigan upang makauwi at makapanood ng palabas sa telebisyon. Sinabihan siya ng kanyang mga kaibigan na huwag nang alalahanin si Josh. Hindi na nila sinamahan si Molly papunta sa kanyang sasakyan sa paniniwalang hindi na siya susundan ni Josh. Ito na ang huling beses na nakita ng kanyang mga kaibigan si Molly ng buhay. Noong June 29, 2017, nagising si Molly at pumunta sa gym malapit sa kanilang bahay para mag-ehersisyo at mag-record ng workout videos para sa kanyang kurso sa universidad. Dumating siya sa gym ng 10:10 ng umaga at nagtungo sa isang silid sa itaas na walang tao. Makalipas ang ilang minuto, nakita sa CCTV si Josh na umaakyat sa hagdan papunta sa silid kung nasaan si Molly. Sumilip siya sa pinto na bahagyang nakabukas, bumaba ng hagdan, pero agad ding bumalik at pumasok sa silid. Kumuha siya ng exercise mat at nagsimulang mag-workout. Bandang 10:59, nagpadala si Molly ng mensahe sa kanyang kaibigang si Amy at sinabi na nasa gym si Josh at tumabi ito sa kanya. Nagtanong si Amy kung nag-post ba si Molly sa Snapchat tungkol sa kanyang pagpunta sa gym. Ngunit nilinaw nito na wala siyang nabanggit. Nabanggit din ni Amy na tila kakaiba na muling nagpakita si Josh. Nilapitan din niya si Josh upang alamin kung sinusundan ba siya nito, ngunit hindi siya nito sinagot ng maayos. Pagkatapos ng maikling sagutan, umalis si Josh sa silid. Bago tuluyang lumabas ng gym, bumalik pa siya upang sumilip muli sa silid bago tuluyang umalis dala ang kanyang backpack at sports drink. Nagpaiwan si Molly sa gym at tinawagan ang kanyang ina upang ipaalam na naroon si Josh. Pinayuhan siya ng kanyang ina na umuwi na. Makalipas ang ilang minuto, nag-text si Molly kay Amy at sinabi na pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya at uwi na siya. Pinayuhan naman siya ni Amy na huwag na lamang pansinin si Josh. Ang huling mensaheng ipinadala ni Molly ay nagpapatunay na hindi na niya balak makipag-ugnayan pa kay Josh. Pero naghihintay pala si Josh sa parking lot. Pagdating ng 11:08 ng umaga, pagkasakay ni Molly sa kanyang sasakyan, biglang binuksan ni Josh ang pintuan ng sasakyan nito at inatake siya. Sinaksak niya si Molly ng 75 beses gamit ang kutsilyong binili niya. Isang lalaking naglalakad kasama ang kanyang aso ang nakasaksi sa insidente. Sumigaw siya upang humingi ng tulong at tinangka niyang hilahin si Josh palayo, ngunit hindi siya nagtagumpay. Nang makita niya ang malalim na sugat sa lieg ni Molly, napagtanto niyang hindi na ito makakaligtas. Pagkatapos ng insidente, tahimik na nakatayo si Josh sa tabi ng sasakyan ni Molly. Dumating ang mga paramedics at pulis, ngunit idineklara si Molly na patay makalipas ang ilang minuto. Inamin ni Josh na siya ang pumatay kay Molly.
Dinala naman siya kaagad sa North Kent Police Station, ngunit sa lahat ng tanong na ibinigay sa kanya, tumanggi siyang sumagot. Agad namang nakuha ng pulisya ang kutsilyong ginamit sa loob ng sasakyan ni Molly. Samantala, nakatanggap si Emmy ng balita tungkol sa insidente. Tinawagan at tinext niya si Molly upang kumustahin, ngunit hindi na ito sumagot. Nagtanong pa siya kung matagal ng miyembro si Josh sa gym, ngunit hindi na nabasa ni Molly ang mensaheng iyon. Sa kabilang banda, nakatanggap din ang ina ni Molly ng balita at agad na nakilala na nasangkot ito sa krimen. Kinumpirma ng pulisya ang masaklap na balita makalipas ang ilang oras. Ang ama naman ni Molly ay nasa barko nang matanggap ang balita mula sa kanyang asawa. Pagbalik niya, sabay silang nagtungo sa ospital upang makita ang bangkay ng anak. Inilarawan ni Doug ang nangyari bilang pinakamahirap na araw sa kanyang buhay. Sa korte, tumanggi si Josh na umamin sa krimen at iginiit na may sakit siya sa pag-iisip. Gayunpaman, lumabas sa investigasyon na wala siyang ganitong sakit. Ibinunyag din ng mga dating kasintahan ni Josh kung paano ito naging mapang-abuso sa kanilang mga relasyon, kabilang ang pagbabanta at paninira ng ari-arian. Isa pang testigo na nakilala si Josh sa Tinder ay umamin na tinulungan niya si Josh sa pagsubaybay kay Molly. Itinuro pa niya kay Josh kung paano makita ang mga Snapchat stories ni Molly kahit na-block na siya nito. Matapos ang paglilitis, napatunayang guilty si Josh at hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong na may minimum na 26 years. Noong July 10, 2018, tinanggap ng mga magulang ni Molly ang diploma nito sa graduation ceremony. Bilang alaala, itinatag ang Molly McLaren Foundation upang tumulong sa kabataang may eating disorders katulad ng naging problema ni Molly. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.